Paano ba ang tamang pagdarasal? How to pray using the Acts method? Diba mga kapatid? Kaya isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapatid. Today ang pag-uusapan natin about prayer. Kung paano tayo manalangin. Diba? Naniwala ka ako, whether you are believer or not, ang napakalaga sa atin ang panalangin. Even Jesus Christ, when nanalangin during this ministry. Tama ba ba? Nung ministry si Jesus ay nanalangin. Ganon din sa kanyang mga apostol. Keep praying and don't give up. Sabi ng Lucas 18:1. Diba? Sabi ng 18:1. Kaya napakahalaga talaga ang panalangin. Kasi ipinakita ang prayer ay napakahalaga sa ating buhay. Sapagkat ang panalangin ay way of communication of God. Tama ba? Amen. Of God. Without prayer, paano natin malalaman ang will of God sa ating buhay? Kaya sa araw na ito ay pag-uusapan natin kahalagaan ng prayer. Paano ba ang tamang panalangin? At panalangin, hindi po ba tipong bara-bara lamang? Hindi tipong salita-salita lamang. Kung mag-isipan natin na dapat ang panalangin ay ikabuturan ng ating puso. Galing sa ating puso ang panalangin, mga kapatid. Amen. Galing ating puso. Pagkat ang kausap natin ang Panginoon, ang Lord of Lords sa ating buhay. Tama ba? Amen. Yes. Amen. Kaya, ang panalangin, mayroon tayong methods na ginagamit. Even though Jesus Christ, tinuruan niya mga puso kung tamang panalangin. Di ba? Ng apat na paraan para manalangin. Una, adoration. Ang adoration po ay adoration na muna. Pangalawa, confession. Pangatlo, thanksgiving. Pang-apat, supplication. Paano ba i-apply ang mythos na ito? Na mythos na ito, kung lamang ko sasabihin, ang bawat sa atin ay panalangin. Ang panalangin po ay dapat nasa lugar tayo. Sabi ng Matthew 6:6, punta tayo sa kwarto at doon tayo magpag-usap sa Panginoon. Kasi ang kausap natin ay ang Panginoon ng Panginoon talaga. Parang presidente. Mas paano ba higit pa sa presidente ang kausap natin? Kaya, ang adorasyon ay give adorations to the name of the Lord and lift His name. Itataas natin kanyang pangalan. Magbigay na pagsamba sa pangalan ng Panginoon at itaas ang kanyang pangalan. Yan ang ibig sabihin ng adorasyon. Kaya, bago tayo manalangin, pinupurihin natin siya. Itaas natin ang kanyang pangalan. Ay, hindi tayo binibigo. Laging nandiyan gumagabay sa atin. Yung pong ibig sabihin ng adorasyon ay lagi natin itataas ang kanyang pangalan. Napakabuti talaga ng Panginoon sa ating buhay. Kaya, lagi tayong pupurihan, pasasalamatan ng Panginoon. Pangalawa, kapatid, confession. Paano ikukumpis natin ang ating confess your sins and ask to forgiveness. Kaya ikukumpis natin ang ating kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi araw-araw tayo nagkakasala. Minsan, nakapagsalita ka hindi masaga ay nagmamaniho ka, may sumingit sa'yo, minsan nagmumura ka, hindi mo na ano mo sarili mo. Kaya, ibig sabihin, ang confession, lagi natin, kapatid, araw-araw tayo humingi sa Panginoon. Nang ginawa ang Panginoong Diyos, na nagkasala, hindi tayo kasi perfecto eh. Nang evening one, at tayo ay pinanganak na makasalanan. Kaya ibig sabihin, po ito ang ibig sabihin. Kaya lang linisin natin ang ating puso.
at isipan. Humingi tayo ng patawag sa Diyos sa ating mga nasabi. Nakapagsalita tayo na hindi maganda, lalo sa kalooban ng Diyos, yun po ang kasalanan. Minsan, pag tayo ay tumingin ng isang bagay, ay nagkaroon tayo ng pagkakasala pagkat may namumula minsan sa na hindi maganda sa ating paningin. Kaya isipan niyo po ang kasalanan. Minsan hindi tayo ang sa mga bagay yan pag tayo ng pag-anak sa Panginoon. Kaya tayo humingi ng kapatawaran upang linisin ng ating puso at kaisipan upang ang banal na Espiritu ay dumalo sa ating buhay, mga kapatid. Kaya yun po ang kumpisyo. Kailangan natin magsisi sa ating kasalanan. At purihin natin ang Diyos. Yan ang i-confess natin ang ating sarili sa Diyos. Diba? Pangatlo, thanksgiving. Lahat tayo magpapasalamat sa Panginoon. Dahil gives thanks to the Lord, your citizens, Father God, always praise Him. Diba? Kaya magpasalamat ka sa Panginoon, masama man o mabuti, ang iyong kalagayan ay laging purihin. Kaya sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, ang Diyos lang po ang nakakalam kung bakit ito nangyari sa atin. Bakit inaalaw ang Diyos ang pagsubok? Ang pagsubok ay dumaranas normal sa ating buhay, di ba? Ang gagawin natin ay lagi tayong magpasalamat kahit may pagsubok tayo. Yun ang hindi tayo magsawang humingi ng sa Panginoon kahit anong pagsubok sa ating buhay. Kaya sa ating lahat, mayroon tayong dapat ipasalamat natin sa Panginoon. Maliit man o malaki ay nagmula sa Panginoon. At magpasalamat tayo. Pagkising natin sa umaga, mga kapatid, magpasalamat ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad. Panginoon, salamat ulit. Nagising ako ng maayos. Sa akin siya yung pagmamaniho. Humingi ka ulit sa Lord. Protection mo ang ating pagmamaniho. Lahat ganyan. Lahat ipapasalamat natin sa Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Lahat. Ang Diyos ang gumigising sa iyo. Tama ba? Amen. Ang Diyos ang gumigising sa iyo. Kaya sabi ko, Lord, itong kape na ito, papasalamat ako. Yung tubig na ito, papasalamat. Araw-araw papasalamat ako. Hindi ako magsasama magpapasalamat sa iyo dahil sa kabuti mo sa aking buhay. Dahil ginawa mo sa ating lahat, Panginoon, at itinuwid mo ang aking buhay. Sabi kong gano'n. Kaya number 4, kung supplication. Ang supplication po ay, ngayon, ang supplication ay pwede na tayong humingi. Halimbawa, ang supplication ay pwedeng humingi sa atin ng Panginoon sapagkat tayo ay anak ng Diyos. Ganoon pa man, ang Ama hindi niya hayaan ang kanyang mga anak ay humingi ng na ini-ignore niya tayo. Pag humingi tayo, hindi niya tayo ini-ignore ang Panginoon. Laging nakaano sa atin. Kaya, hindi po kaya, dapat very specific lang ang ating sinasabi tayo pag nanalangin tayo. Ganun pa. Ang panalangin ay dapat mayroon tayong go. Para natin ang sinasabi na hindi lang ito banggit ng ganyan. Kaya ito, Panginoon, basta humingi tayo ng Panginoon, yan ibibigay niya lahat yan. Kaya, napakabuti talaga ang prayer. Sabi ng Jeremiah 33:3, call out to me and I will answer you and I will tell you great and sensible the things and you do not know. Yan ang araw. Kaya, ang adorasyos, walang sino man sa mundong ito makapagkita sa atin, kundi si Jesus lamang.
Sabi ng Confession sa Santiago 5:16, kaya ipagtapat ninyo isa't isa ang kasalanan ninyo at pinalangin ang isa't isa para gumaling kayo malaking nagagawang panalangin at taong matuwid. Ang Thanksgiving, maraming pasasalamat sa Thanksgiving. Nababasa mo sa 107, 106, 107, at saka ito, ang dami ito, Thessalonians 5:18. Ang pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na inyong pagkikipag-isa kay Kristo. Kaya purihin natin ang Panginoon. Napakabuti talaga ang Panginoon ng kanyang ginawa sa aking buhay. Ay, ngayon, 2025 na, dapat baguhin natin yung style natin. Dati hindi tayo marunong mag-pray. Dapat lahat tayo, matuto tayong mag-pray sa pulpito. Baguhin natin yung, dati, yung ginagawa natin itong 2024, baguhin natin mga kapatid. Gawin natin na maayos na sa church. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo sa church. Ito ay para gagandang church natin. Yung mga, halimbawa, yung mga ginagawa natin, kagaya yung tayong lahat sa